Magandang pagkakataong uli. Tayo ay nagkita-kita sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, mga kapatid. Henry at kapatid na Jeriel, kumusta kayo diyan? Magandang gabi po at magandang umaga sa lahat. Mabuti po kami dito, kapatid na Erning. Kapatid na Henry, kumusta kayo? Okey naman po, kamusta kayong lahat diyan? Okay. So, bago tayo magpasimula, tayo po'y mananalangin po muna. Panginoon po namin Diyos, salamat po muli ng maraming marami sa buhay at lakas na taglay namin. Bagaman dumadaan kami sa mga pagsubok, may mga mahal sa buhay kaming pumapanaw. Malungkot na masaya kami sapagkat natapos nila ang kanilang takbuhin. Masaya sapagkat taglay nila ang pangalan mong banal, Yahuwah, at ang pangalan ng iyong bugtong na anak, Yahusya, tanging pangalan sa kaligtasan. Pagdating ng iyong anak, sa araw ng rapture, muling magkikita-kita ang iyong mga anak na yon ang dakilang kaarawan ng aming kaligtasan. Umaasa kami, Panginoon, na sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita'y sana'y mapukaw ang mga damdamin ng aming mga tagapakinig habang may pagkakataon pa upang bago sumapit ang kamatayan sa aming lahat, makilala ka namin ng tunay, makilala namin ang iyong bugtong na anak at ang mga kaparaanan mo sa pagliligtas sa lahat ng tao. Pakipatawad po ang lahat ng aming mga pagkakasala. Ang lahat ay dalangin namin sa pag-asang kasama ka ng iyong mga anak. Sa ngalan po ng iyong lingkod, ang iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. O beno, mga kapatid, ano po ang ating paksa sa gabing ito? Ang alam ko may part 1, part 2, part 3 tayo dyan eh. Ayan. Nako, yan po. Episode, ano na tayo, no? 190, kapatid na Erning. 190 episodes. Napakadami na po nating napag-usapan. At this point, marami na rin tayong natutunan. Ngayon, kami po, 100% na sumasampalataya doon sa aming isineshare sa inyo. Pero sa mga tagapakinig, lagi po naming pinapaalala, kapatid na Henry, gaya ng dati, kapatid na Henry, no? That's only 50%. But the other 50%, if you want, or you wish to make it 100% to you, then you have to confirm it, read, and check it out. Sabi nga, examinin po ninyo kung yung aming ibinahagi sa inyo, yun nga ang nakasulat sa Biblia at yun nga ang mensahe na dapat makarating. Okay. Ano pong ating papaksayin sa 120 episode natin ngayon? Anong tanong ng mga 190 po, 190. interesadong makinig? 190, kapatid na Erning, 190. 190 yan. Yes. Yeah. Pero bago ang lahat, no? Okay. Bago tayo pumunta sa ating topic, nadidinig ba ako? Aha. Oh. Tatanungin ko lang kayo, ano yung dalawang bagay na ayaw niyo? Ayaw nyo, ayaw na ginagawa sa inyo. Ako katulad ko, ayoko ng masyadong malamig. Yeah? Okay lang yung may konting lamig, pero yung sobrang lamig, di ba? At saka isa pang ayoko yung dinidenggoy. Ano ba ang mas matayos na word doon? Yung parang Yung uso sa pine-play. Pilipinas, binubudol. Yeah, binubudol. O kaya yung ipe-play ka, Mhm. yung ginagamitan ka Manipulasyon. ng mga focus, mga bogus Yun. na mga pananalita. Tinitake advantage minsan minsan hindi natin alam. Tapos ipe-play tayo. No? Minsan dadaanin tayo sa mga tawag nila doon. Payubay ba yun? So yun, Mhm. yun yung mga dalawang ayaw ko. Kayo, ano ba masasabi niyo na Ikaw kaya ning ano sa'yo. Ako, ayaw ko na ako ay inuuto. Yung bang aasahin para-pareho, ka sa no? kaligtasan, no? Ito, personal ko to ha. Ito'y spiritual. Paasahin ka sa kaligtasan, pero yung mga nagpapaasa sa'yo, yung mga leader,
hindi mo naman kakakitaan ng talagang sila ay tumatrabaho para sa kaligtasan. Mhm. Hindi, eh. Iba yung lumalabas sa bibig sa ginagawa. Yeah. Nagke-claim na sila'y maliligtas tapos yung gawain naman kontra dun sa sinasabi nila. Yun ang isa sa ayaw ko. At ang isa pa sa ayaw ko yung tayo'y magpapakasangkapan sa masama o mali. Hmm. Ayaw ko nun. Yeah. Ako naman, ang number 1 sa'kin na ayoko yung dayain mo ko. Sabi nga, "You don't fool me," 'no? Yung parang gano'n din ano. Kaya lang, ang pangalawang ayoko yung you fool me twice. Hindi, ayoko nun. Kasi yung you fool me the first time, sabi nga, shame on me. Shame on you, 'di ba? Mhm. But if you fool me the second time, shame on me na yon. Kaya ayoko pareho yon. So, isa lang actually pero pareho lang halos. Pero ayokong inuulit yung nga sabi mo kapag inuto. Ayoko nun. You Yan, don't fool ayaw ko me. ng ganun. Right? Tell me the truth. Tell truth, not lie. If you don't Totoo. like me, say that bluntly and tell me Yeah. why. Hindi po ba? So, Mhm. I could change, di ba? Baka nga tama ka dun eh. Pero yung nga, inuuto mo lang ako. You are fooling my legs. Sabi nga. Shame on you yan. O di ba? Mm. Pero pagka inulit mo tapos alam mo, inuto mo ako, ginanon mo ako, nagpauto naman ako. Shame on you. Ganun yan. Alam niyo, Inulit. Oh, bagamat nagpauto hindi uli. tayo nag-usap-usap, ang commonality natin is ayaw natin na tayo ay pinaglalaruan, Exactly. na tayo ay gagamitan ng mga, Yeah. makabagbag na mga salita, no? Sasabihin Mhm. halimbawa sa atin, mahal na mahal ko kayong lahat. Nako. Tapos hindi naman pala totoo, no? Yeah. Yun yung nakakainis, ano? Yeah. Kaya nga, ang topic natin ngayon ay napapanahon dahil ayaw natin na niloloko tayo, tama? Mhm. Tama. Ayaw natin na tayo ay binibigyan ng mga pinapaasa tayo. Ito ang topic natin ngayon, no? Ha? Ito po, ano kaya ang topic natin? Maging kami ni kapatid na minsan lumilitaw na lang po yung pag-uusapan no? Ito, Mga Yeah. suggestion po May sa amin nagtanong yan kasi sa atin ito. Mm. Ayan, no? Ooh. Babasahin ko, Mm. Could I already be inside a cult but not aware? Oops, mali. Sorry po, Napaaga yun. Hindi pa tayo dyan. But not aware of it. Sa Tagalog, Mhm. baka mamaya nasa kulto na ako. Hindi ko pa alam. Ano? Nabudol. Mhm. At ang sagot dyan is, parang tayo. Ang tagal natin sa isang Uh, isang Isipin mo. isang organisasyon Mhm. na wala tayong kamalay-malay ay ano na pala tayo, gagamitin ko lang yung word, pine-play na pala tayo. Ayan, nako. No? Yeah. Sasabihin, hirap na ba kayo mga kapatid? Totoo namang hirap na hirap kami. Siyempre, maiiyak ka talaga, no? Oo. Teka, kapatid na Henry. Narinig ko rin yan dati, kapatid na Henry. Pero, ano po na mo doon sa salita na hirap na ba kayo? Parang third person, eh. Yun, tama. Nagkakaisa tayo dyan, brother. Parang Mhm. third Pero person hindi ko napapansin yan noon. Oh. Noon, Ah. sa akin, pag nadidinig ko yung hirap na ba kayo? Pagod na kayo? Ilalapit ko kayo? Hindi ko Mhm. napapansin na, teka, ba't kayo? No, hindi ko napapansin yun. Ang naramdaman ko lang is, talagang concerned sa akin itong tao na to. Kaya pareho Diba? tayo. And then, lately, nung binanggit nyo nga na, teka, bakit third person? Bakit hindi tayo? Mhm. Hirap na ba tayo? Mhm. Pagod na ba tayo? Sabay-sabay tayong lumapit sa Ama. Yun, Dapat ganun, di ba? dapat ganon. Yun. Mhm. Hindi yung, ilalapit ko kayo sa Ama. Ano yung mediator? Yeah, yun na nga yun, di ba? Kapatid Mediator. na Henry, kapatid na Jeriel, tanda ko sa ministeryo, itinuro sa atin nung tayo ay first year, second year, na pagka nagtuturo ang wika kayo, ang isang dynamic leader, pag nagtuturo,
Hindi niya sinasabing, ikaw, kayo, dapat ay tayo, kami. Yeah. Kasama Mhm. lagi sarili niya. Itinuturo sa atin yon, Mhm. dynamic leader daw tayo pagka ginagawa natin yon. Pero itong nagtuturo sa atin na dapat isama ang sarili, aba, siyang lumalabag doon sa itinuturo. Anong Mhm. klaseng tagapagturo ito, mga Hindi, ito? ano yan kapatid Erning, it means only, ngayon nare-realize natin, it means only, I'm above all of you, man. Sabi niya, di Yun. ba? Ganun, I'm Yun lang above yun. all of you. Yeah. You're under me. See, Mm. those are the things. Kaya nga, yung nga, binabanggit na pag-usapan niya, pareho tayo ng espiritu nyo, no, na, why third person? Kasi totoo naman yung sinasabi niya. Pero that's the truth, Brother Henry, to me. Yung sinasabi niyang hirap na ba kayo? Totoo yun, tayo yung hirap. Kasi siya hindi eh. Totoo naman talaga. Oo, nabibigatan ba kayo? Eh, siya yung pabigat sa atin, kaya tayo lang yung tinatanong niya na nabibigatan tayo. Siya yung pabigat eh, di ba? Ganun lang yun eh. Kumbaga sa talagang, kasi alam mo kapatid na Erning, kapatid na Henry, yung ibinuka ng bibig niya, laman ng puso niya yun. Totoo yun. Di ba? So yun ang nararamdaman ng puso niya, hindi siya nabibigatan. Kaya namutawi sa kanyang sariling mga labi. Mm. Oh, Parang ano ba yung sabi natanungin nila? niya tayo. Ano yung sabi nila na ang ano raw ang ano ba yun, nahuhuli sa kanyang sariling Ang salita. Ano ba isda. yung kasabihan? Oh, ang Ayun, isda. ang isda. Oo. Kasi wala Mhm. namang isdang nahuhuli sa buntot no? Wala. Unless Sabi, gamitan mo ng mga net. oo, kaya dinamita. Pero kung halimbawa ay yung tinatawag na fishing rod, laging sa Mm. bibig. Yeah. And alam nyo, ako aminin ko sa inyo, no? Ano to, kumbaga, ano ba tawag nila doon? Real talk. Real talk. Real talk. Yeah. Real talk. Na nung na-realize ko yun, na yun nga, na-play tayo. Mhm. Medyo nagtampo ako na, ba't ganun? Di ba? Yeah. Bakit sinamantala yung emotion natin na, totoo naman Mhm. hihirap tayo, madaan tayo sa mga pagsubok, Yeah. tapos tinake advantage yun. Kaya, etong tao na to nagpadala ng tanong na to, Mhm. nalilito rin siya Yeah. Sabi niya, di kayo nasa kulto na ako. So, ang gawin natin, alamin natin, ano ba yung kulto? Ayan. Diba? Yan ang Kasi maganda. Mhm. malalim yung word na yan Mhm. O Yeah. ito, alamin natin. Ito ay hindi natin, sabi nung sa organisasyon na yun, no? Hindi natin sariling paliwanag to. Binabasa lang Mhm. natin. So ito, no? Tignan natin kung Ayan. papasa. Kung pasa sila dyan Tignan natin. o Ay, bakit ba hindi. lumilito agad yan? Hindi pa yan. Ba, gusto yatang may bogus alert na kagad. Teka muna. Mamaya Mamaya na yan. natin yan. Mamaya na yan bogus alert na yan. Teka. Bakit Ayan. nawala yung ating, Mhm. naku, nawala yung ating materials, Naku. Hindi ko yata na-save. Ito. Ayan. Sandali, Talaga ganyan, live tayo eh. Live tayo, wala tayong, sabi nga, hindi natin ginagawa yung meron director, meron tayo nito, wala nun. Live po ito. Kaya ito ay Yeah. live na pag-aaral. Nagre-research Sandali, tayo pare-pareho. Yeah. Tsaka yung mga nakikinig po sa atin, nagre-research po tayo, tinitignan natin yung mga bagay na pwede nating isagot doon sa mga nagpapadala ng katanungan sa atin, kapatid na Erning. Yan po ang Mhm. ginagawa natin. Kasi ini-entertain po namin ang lahat ng tanong, no? Lahat ng tanong. Minsan nga may nagpapadala pa ng ng kapatid na Erning. Pero hindi na namin Yeah. ini-entertain pag minumura po kami. hindi na hindi Hindi. na hindi ho namin ini-entertain 'yon. We just pray to God sana ay magbago yung ang sinasabi na lang po namin, hopefully God will bless your heart, 'di ba? Yan ang Yeah. sinasabi natin. Hopefully God will bless your heart. Yan po ang ating programa. Ang ating po programa, sabi nga, kami po ay nagse-share ng aming mga ni-research. Ang ngayon, yung mga tagapakinig, yung nanonood sa atin, hindi naman napakaraming tao niyan, ano? Hindi natin pinagyayabang, marami, hindi. Pero at least masagot man lang natin yung kahit na katanungan ng isang tao, magkaroon siya ng satisfaction, at hindi man satisfaction, at least may kasagutan. Ngayon, ang Tama. mga kasagutang ito, hindi po ang ibig sabihin, this is final. You still have to check it out. Di ba ba? You still Yeah. have to check it out. See, we are not, ano tawag doon, kapatid na Erning? We are not all knowing. Ano isang word doon? Ayan. Hindi hindi tayo all know, hindi tayo ano, tawag dito, basta Omnipotent, ano? Alam lahat, hindi alam lahat.
Oo. Omnisyente, hindi tayo Omnisciente. omniscient. Hindi tayo Okay, omniscient. nakikita nyo na ba yung ating Yan, slide? ito na, ito Yan, na. nakikita naman yan. Oh. Mm. So, kung sabi rito, ito ay kuha natin sa Wikipedia, pero Mm. kahit saan natin hanapin ang meaning ng cult, halos ah, nagiging parang ito ang common na meaning, no? Yeah. Ito ang typical meaning, so babasahin ko lang, no? May nagtanong kasi, di ba? Yeah. Nasa cult na ba ako? Well, first of all, what is a cult? Ito, no? Cults are social or religious groups which have unusual and often extreme religious, spiritual, or philosophical beliefs and rituals. Ano Mhm. yung rituals, ano? Yeah. Extreme devotion to a particular person. Ba? Naku. Parang familiar, ano? Oh, yan. Mukhang Object. nakita na yan. Or goal is another characteristic often ascribed to cults. Ayun Yeah. pala eh. Pag nakita nyo yan, senyales na mga yan, ay, nasa kulto ka. O tayo. Di ba? Mhm. Ngayon, meron tayong nabasa. Ito, no? Pupunta tayo sa second slide. Sana gumana yung ating second slide. Ano? Ayan. Meron tinatawag na bite model. Hindi ito yung kagat, ano? Na ang lumikha nito ay itong manunulat. Ang pangalan ay Stephen Hassan. Ngayon, hindi ko na-check kung ano ba itong si Stephen Hassan, kung psychologist ba to or ano. Hindi, yun ang hindi ko na-research. But anyway, meron siyang sinulat na ito ay mababasa ng mga tao kahit saan. Google lang nila si Stephen Hassan. Mhm. Ang tinatawag na bite model, para magkaroon kayo ng idea, so you would know what a cult is, or if you're already in a cult. Ito yung bite model. Ano? B stands for behavior control. Mhm. Yung I is information control. Mhm. T, thought control. Mm. And then yung E is emotional control. Ano mapapansin niyo dito sa lahat ng ito? Puro Laging control. may control. Yeah. Mhm. Di ba? Yeah. May control. Ayun, no? Lahat. Yung B, yung I, T, and E. Lahat sila lagi may control. O, isa-isahin natin ngayon yan. Yan. Papabasa natin sa lahat. Ano? Ito. Ano yung Ayan. behavior control? Umiikot pa, no? Mhm. May ikot kasi. Eh, Ayan, behavior oh. control. Ano yan? O, sige, Sila, pakibasa babasa niyo po. naman nila dyan, di ba? This category explores how manipulative. I want to capitalize on that word. Manipulative groups regulate and dominate their members' actions and behaviors through strict rules, Mhm. rewards, and punishments, limiting individual autonomy. Which yung autonomy, freedom yun eh. Di ba? Parang ano, no? Mhm. Alam niyo na pumapasok agad sa isip ko dyan. Aha. Black voting. Oh, number one yan. Oh, Mhm. Para bang kayong mga individual, wag na kayong mag-isip kung sino iboboto niyo. Oo, Kasi, yeah, isa yan. wala. Lahat kayo susunod dito sa Gusto ko. gusto ko na iboto nyo. Pagkat ito ay utos daw ng Diyos. Nako, Black voting. Nako. mabigat. Kaya nga, di ba, ayan, no, nabasa nyo yung strict rules. Di ba, pag hindi Mhm. ka nakipagkaisa Mhm. sa black voting, anong mangyayari sa'yo? Nako. Aray ko, tumama tuhod ko. Uh, Sorry. Live na live tayo, ano? Aray. So, Karning, ano masasabi niyo yung strict rules? Ano example? Halimbawa, bawal magbigote ang mga ministro, di ba? Sa yun. Nung unang panahon, hindi natin alam kung may mga balbas at bigote. May yung mga balbas apostol. yan. May balbas yung mga apostol. Hanggang ngayon makikita mo yung mga rabay dito, di ba? Ito pa, punishments. Mhm. Pag ikaw Yung- ay halimbawa inulat, ikaw ay Iwalag. pwedeng ilipat ng Mhm. destino, Mhm. o kaya hindi ka bibigyan ng kanilang tinatawag na tulong, Oh, BT. oo, or pareho. Aalisin ka, tapos wala ka pang tatanggapin na financial compensation, no? Kaya, Yeah, inalisan na yung finance mo. Inilipat ka pa.
Ayan. So ngayon, yung nagtanong kanina, kumpara mo ngayon yung sitwasyon mo dito sa tinatawag na behavior control, di ba? Yeah. Parang ganito lang yan eh. Ano ba ang ginagawa sa akin sa loob ng organisasyon na to? Mhm. Kinokontrol ba? O ano ba Tagalog ng control? Minamanipula. Yeah. Minamanipula or Oo. minamaniobra, di ba? Minamaniobra, yeah. Ang aking behavior. Ano ba ang behavior? Yung Yung kaugalian niya, yung pagkilos, yeah. pag-iisip. Pagkilos. Ay, hindi pala pag-iisip. Mamaya pa tayo doon. Yeah. Pagkilos, yan. So, pag ngayon, di may checklist ka, no? B, check. Okay, hindi mo pa pwedeng sabihin na Kulto. sa kulto ba ako? Hindi pa kasi 4 yan eh. Aha. Susunod mo tayo sa susunod, ano? Nako, yan o, umiikot pa, no? Ano yung I? Brother Erning, pakibasa niyo. Ayun. Sandali, hindi ko makita ito. Nahaharangan ba? Teka. Na reclaiming host can be done at any time. Yun. Ay naman, sa byte, no? Information control. Nandun yung Nako. ang control pa rin. Pag sinabing information control, eto yan. Examining the tactics of manipulative organizations to control information flow through censorship and propaganda, Mhm. restricting members access to outside. Nako, alam niyo, Perspective. naalala ko dyan. Huwag Wow. na huwag kayo pupunta sa mga website Ayun. na makakasama sa inyong pananampalataya. Ang tanong, hindi pa nga namin alam kung ano yun eh. Ano yung nasa website na eh. sinasabi niyo. Ang ibig niya sabihin nun, alam niyo kung ano? Lahat ng website. Huwag nyo na Yun puntahan. na yun. Yun. So, dapat maging matalino eh. But hindi yan sinabing website. Lahat. Mhm. Ano pa? Ito lang ang babasahin nyo, itong magazine na to ha. Pero Oo, bibili nyo muna, pasugo. may bayad yun. Yeah, may bayad $2.50. yun. Oh. Tapos ang mga content doon, censored. Di ba? Censored Ibig yun. sabihin, Yeah. kung ano lang yung mga Papabor materials sa kanila. Mhm. Tapos ang madalas na alam nyo, napipicture doon sa magazine na yun, laging pinuno, no? Mhm. Pati nyo? Lagi yun. Yeah. Oo. Laging magaling ang pinuno, nagawa ng pinuno ito, nakapagpadala siya ng ganito, laging pinuno. Tapos may mga topics tungkol sa Panginoong Yahushua o Kristo, di ba? Parang konti. secondary na lang yun, di ba? Yeah. Ano pa, ito itong restricting members, yung restricting members access to outside perspective. Halimbawa, huwag kayong magbabasa ng Biblia. Mhm. Di ba? Ang meron ng karapatan magbasa ng Biblia, kami. Mhm. Ano pa? Paano ba na-exhibit tong information control? Ano yung mga experience nyo na masasabi nyo na, ano? Yeah, maraming mga bagay. Una, kami ni kapatid ni Erding, naging isa kami sa tagapagpatupad niyan eh, di ba? Oh, yeah. Tagapagpatupad niyan eh, no? Kaya sinasabihan tayo na una may mga censorship talaga. Pati sa awit, brother eh. Pagka yung halimbawa, magpo-program tayo noon, ano? Merong kakanta. Kailangan ipadala pa muna doon sa ano ba 'yun, yung Leader. sentral ano? Sa sentral ano? Para tignan yung kung ano yung lyrics nung kanta. Ganyan eh, di ba? Yung bang lyrics na yan eh, ano? So isinesensor na nila doon parang. Sinesensor na nila yun. So isa yun. Tapos may mga propaganda, di ba? Kaya meron silang ano eh, yung television station. Kasi nandun yung propaganda eh. Ano isa mga propaganda niya na yun lang ang naririnig nilang good news, ano? Ano yun? Nabili ng iglesia ang ganitong kapilya mula sa protestante dahil nagsarado na po at nawawala na ng miyembro. Uy, Hindi naman nila sinasabi, kapatid na Jeriel, ang iglesia ay bumili ng kapilya na dating dating pag-aari ng maling relihiyon. Hindi lang yon. Dating punerarya. Hindi nila sinasabi yun. Hindi nila sinasabi yun. Sa Kansas City. Yeah. Dating Pero punerarya. ako, yung binili nilang kapilya doon sa isang lugar sa Ohio, kakatabi morgue. Ngayon, yung mga, usually mga member, di ba, pinagbabantay nila ng gabi. Libre. Ako, parang walang masyadong gusto magbantay kasi katabing-katabi niyo itong morgue. Anyway, ano kaya yung, so ngayon, yung nagtanong, no? Yung nagtanong, kung nasa kulto ba siya?
Am Oh, I yan. Ayan na. inside the cult? Na meron na Isa siyang pa dalawang yan. May dalawa pa. Nakadalawa na ay, siya. sabi niya, teka, parang 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 pasado yung yung definition. Okay, ito yung pangatlo, Mhm. Ito ay lately ko lang to na masasabi na na-absorb. Ito basahin niyo. Letter T. Mhm. Yung T, thought control. Nako. Uy, Ito, Nako. babasahin ko, ang thought Yeah. control, ayan na naman yung word na control. control. Mhm. Ako, hindi na mawala-wala yung word na control. Ito. Ngayon, magkakaroon na agad tayo na idea, ang kulto equals control. Yun Mhm. ang kulto, Yun. yun. O ito, ngayon, ano ang thought control? Siyempre, kung mayroong control, may nagko-control. Exactly. Yeah. Di ba? And hindi ito yung lahat ng members nagko-control. Hindi. Merong isang Isa lang. taas, Oo. Ito ang thought control. Focuses on psychological techniques used by such groups to shape beliefs and attitudes, suppressing critical thinking and promoting conformity. Alam niyo kung ano example niyan? Mhm. Ano? Tayo lang ang maliligtas, Ayun. Yung Psychological mga iba na techniques yan, yun. yung mga wala dito sa loob ng ating organisasyon, Mhm. wala, hindi sila maliligtas. Yung Kaya maliligtas. maging panatag na kayo ang inyong kaisipan dito Mhm. sa ating relihiyon, di ba? Mhm. At ilagak na lang natin ang ating buhay, ating kaluluwa, ating lahat dito sa nangunguna sa atin. Thought control. Alam mo kung paano ko pa natutunan talaga ang thought control? Mhm. Kasi naging ako dati, yung tinatawag nilang Sunday school teacher Mhm. or sa Tagalog ay guro. Mhm. Ang tinuturo mga bata. Yeah. Mga bata na walang kamuang-muang from usually mga 6, 7 years old. Sometimes mas bata pa Yeah, dumadayo. 5 years old. Hanggang sa bago sila maging tinatawag natin na baptized. Nako. Ngayon ko na-realize sabi ko, isa yun sa mga methods na minomold nila yung isip ng mga bata. Kasi yung mga bata, wala pang kaalam-alam yun, di ba? Yeah. So, kung ano ipasok sa ulo, ayun, pasok na ng pasok. Thought control. Mhm. Sasabihin sa mga bata, lahat ng mga nasa labas ng organisasyon na to, sila ay masusunog sa dagat-dagatang apoy. Tapos sasabihin ko, gusto niyo bang masunog sa dagat-dagatang apoy? Sasabihin ng mga bata, hindi po. Yun. So, sasabihin ko, para hindi kayo masunog, para hindi tayo masunog sa dagat-dagatang apoy, saan tayo mananatili? Anong sagot? Sa Iglesia! Iglesia ni Cristo. Ganun. So, thought control, di ba? Mhm. Nagsisimula Yeah. yan. Bata. Pero Pagkabata. hindi lang bata. Kahit na yung mga tinatawag nating mga adult Yeah. nagagawin pa rin ng paraan para Control. sa tinatawag na Pag-iisip. thought control. Ano example nyo na masasabi na applicable, hindi lang sa mga bata? Ayan, yung sinasabi nga, sinusuppress yung critical thinking. Ano? Ibig sabihin yan, hindi ka pwedeng open-minded. Okay? Yun. So, Yeah. that's why they were not preaching. Ito tayo. Paano tayo na thought control? We have no idea. Ito po, kami po yan. Ministro na kami ni kapatid na Erning. At si kapatid na Henry, dating guro. At dati po yung nasa pamunuan. Ano? Yeah. Ito, paano sinupress yung critical thinking? Ayaw nila, nung the one the so-called pamamahala o tagamalang pangkalahatan, ayaw niya na maging open-minded ang mga No. tao. Una, ibinabawal nga yung pagbabasa ng Biblia. Kaya ang unang-unang hindi itinuro, kailan pa man, simula nung 1914 hanggang nung umalis tayo dyan, no? 2000 plus na, 2016, no? Pero hindi tinuro, kapatid na Erning. 100 years na hindi tinuturo. Mga Yung gawa. taga-Berea. Gawa Hanggang ngayon 17. siguro hindi tinuturo yung Hindi mga yun. tinuturo yung mga taga-Berea. Alam niyo, Balikan nga nung natin, binanggit mo kapatid sa na. akin yan, Oo. nung binanggit mo sa akin yung word na yan, sabi ko, Oo. kahit ako no? Aha. 5 years ago ko lang natutunan yan. Actually, Mhm. matagal na nga tayong wala doon sa entity na yun eh. Aha. And then, mga 4 years to 5 years, sabi nung nadinig ko yan, ano yan? Bago yan Bago. Yung pala andun lang, Mhm. andun lang.
nando sa isang talata, di ba, yung mga taga-Bereano, ay mga Yeah, taga-Berea. meron tayo dyan, di ba? Yung umpisa natin, ilagay mo doon sa 1001 Berean question. Tingnan mo ulit para makakita nila. Teka, Marami po tayong matututunan sa ating ginagawang pa. Ayan ayun sa Acts 17:11. Yeah. Madaling tandaan po yung talatang yan. Gawa 17:11. Alisin na lang po ninyo yung 1 muna para maalala nyo yung 7:11. Doon madaling. Di ba? Ayan pero alam niyo, nung nabasa ko to, no, Mhm. kung una parang hindi pa ako masyadong believe, parang, Yeah. yan. Pero alam niyo, late, nung inumpisa natin nag-iisip tayo ng magandang ng pangalan ng ating tinatawag Programa. natin ito, yung ating podcast show. Yeah. Ano kaya magandang topic yung title ng itong ating forum? And then we came up with, di ba, naalala niyo nun yung 99 thesis na ginawa ni Martin Lutero? Martin Lutero, yeah. Yeah. So siya, nagsulat siya ng 99, yung mga criticism niya doon sa Catholic religion Church. na yun. Tapos pinaskil niya sa pinto, ng isang malaking simbahan doon sa Europa. So naging wanted siya, di ba? Most wanted siya nun. Sabi natin, 99, konti lang yan. Naging 1,001. Ang dami. Ngayon, 190 pa lang tayo. Ang dami pa mga nakaabak. Nako, ito commercial, Ang dami-dami nagpapadala sa atin ng mga tanong. Na nakapila lang, no? Kasi hindi natin pwedeng gawin lahat yan sa isang isang programa. Kaya iniisa-isa natin. So, pinipili natin yung mga relevant sa panahon. Katulad nito, sana noon pa natin nadinig to, Kasi hindi, huli Hindi na sana tayo no? nagtagal doon, Anyway, babalikan natin yung nasa ba tayo tumigil sa I? Nasa T. T tayo kanina, T. Kaya umiikot siya Bakit ba tumatalon? Teka. Dito Yan. tayo sa information control. Tapos na tayo rito, no? Tapos na yan. Yeah, tapos Ngayon, na. Sa letter ang T tayo. pinakahuli ay yung tinatawag na E. Ay. Ganun. Yan, tot yan. Diyan tayo Kasi kanina Ayan. Emotional control. Ayan na naman yung word na control. Pakibasa niyo po, Carning. Explores how manipulative organizations manipulate emotion. Ayun. Pati yung emosyon ng tao o damdamin, namamanipula. Ano ibig sabihin namamanipula? Nakukontrol. Ito, fostering dependency. Para ang mga taong ang emosyon ay namanipula ay para umasa. Kanino? Doon sa nagko-control. At saka ano pa? And loyalty through love bombing. Guilt Mahal and na mahal ko kayo lahat. fear-based indoctrination. Nakaw, yung sasabihin nila, ang loyalty, kaya ang ating emosyon, damdamin, ay kanilang kinokontrol, ano layunin? Para yung kumukontrol, doon tayo umasa sa kanila. Ganyan ang nangyayari sa Iglesia ni Cristo. Diretsay ko na kayo. Wala kayong mapupuntahan. Pagka kayo umalis dito, wala nga kaming bahay. O wala kaming sweldo. O may edad na. Anong magiging trabaho? Kaya yun nga, kinokontrol yung emosyon para umasa doon sa nagpokontrol o sa tagapamahalang pangkalahatan. At hindi lang yan. Kinokontrol ang emosyon para ang loyalty natin sa pamamagitan po ng itinuturo nila ay sa kanila. At tayo, pag hindi tayo umasa sa kanila, ay igigiltihin kanila. Di ba? Kukonsensyahin kanila. Itong love bombing, no? Alam niyo mga sasabihin, alam niyo mga kapatid, mahal na mahal. Nako, love bombing yan. Ng ating sobrang mahal kayo. Sobrang mahal. Kaya nakalimutan niya na yung nanay niya. Pagmamahal sa inyo. Sa dami ng pagmamahal sa mga kapatid. Kahit na yung nanay niya, almost 90 years old, no? May sakit. Pero mas inuna niya kayo. Ganyan niya kayo. Mahal na mahal niya kayo. At sabi niya nga bago nila mapinsala kayo, dadaan muna sila sa akin. Aba? Naku. Paano ka madadaan? Dami-dami mga bodyguard. Alam niyo yung mga ganun dati noon? Love bombing. Yung kanang word na hindi masyado magaling, house show. Parang, house show. Tayo doon nabudol tayo ng mga ganong salita. Mahal na mahal ko kayo, mga kapatid. Pupunta ako sa malayong lugar para madalo kayo. Lahat ng panganib susuungin ko. Basta madalaw ko lang kayo.
talaga naman luha natin. Mm, Tapos totoo alam yun. niyo yung sobrang sikip ng dibdib niyo na talagang nararamdaman niyo yung pagmamahal, ano? Oo. Mhm. Talagang sasabog yung dibdib na parang gusto niya na lang na sumigaw dun sa ano, Oo. mahal din po namin kayo. Gaganon tayo. Talaga, di ba? Minsan di natin Oo, mapigil totoo na. yun. Talagang sobra. Tapos ngayon ay, naisahan tayo. At saka doon sa Ah, panalangin, nandun din yung emotional control, 'di mhm. ba? Mm. Oo, kaya hinihiling namin, "Ama, Ama, Ama, Ama." Nako, Aba, ikaw ang tawagin ng literal, anak no? mo 4 na beses, anong gagawin ko? Hindi ako bingi, hoy. Sasabihin ko dun sa anak ko. Alam mo, Yung ang Diyos, kung tawagin at pasigaw pa, eh. Ano yun? yeah, Ina-appeal nila na pagka sa unang ama, hindi dumating, hindi nagsisigawan yung mga kapatid. Dadugtungan pa niya Kumbaga ng isang parang ama, oo. Pagka hindi pa tinetempt-an pa, dumating, no? pangatlong ama, Brother Henry, doon lang iiyak yung mga Mm. kapatid. mhm. Salamat po, Ama. Mahal na Yung mahal mo hinihintay na kami. talagang ano, no? Yung Oh, ang tawag doon, climax, eh. Yung gagawin. climax, Ito, oh, Brad. ito Climax. kwento, 'no, sabi nga Ah, kwento, hindi sa ewan ko kung kwentong kutsero o totoo, ewan ko. May kwento noong ako'y nakadestino diyan sa Solis, may kwento, eh, no, oh, na dahil nga ganyan na yung emosyon ng mga members, ano. Ito matagal na raw na panahon 'to, panahon pa ng sugo, eh. mm, Nung nadestino ako sa Solis, kinikwento yan ng mga matatanda mm. doon. Eh, kwentong matanda, hindi Yeah, natin tinatawag na kwentong kutsero, kundi kwento ng matatanda, oh, 'di ba? yeah. Ang sabi nila, dun daw sa Solis may pangyayari diyan sa lokal ng Solis na ang mga kapatid nasa loob na ng kapilya Hmm, at umaawit hmm, ano. Tapos tumigil ang awit. Nung pagkatapos ng huling awit, pumasok ang kapatid na Felix Manalo. oo. Biglang nag-iyakan, emotional yung mga kapatid, Brad. Mm. Kasi meron na silang ganong manipulation, eh, noon pa, matagal na 'yan. Noon pa, oo. Oo. So, iyakan daw, oh. Ang ginawa raw ni kapatid ni Felix Manalo, I don't know kung that's ito po, kuwento lang po ito, hindi ulitin ko. Ito'y sinabi nung matatanda. I don't know how true that is. I was not born then. Ito yung narinig ko lang sa mga kuwentong 'yan. Pero nakakatuwa, eh, 'di ba? Tapos, pumunta bigla daw dun sa ano, sa tribunal, umiiyak na yung mga kapatid, eh. "Tumigil kayo!" Sabi raw gano'n. "Wala pa akong sinasabi, ngalngal na kayo ng ngalngal." Mm. Bigla daw nawala yung iyakan. I don't know how true that is, but that's one thing that I receive as a kwento ng Mm. matatanda doon sa lokal na yon. Marami naman silang kwento, eh, 'di po ba, kapatid Ernie? Meron pa nga yung, ang ano daw, emotion yun, eh. Yun, appeal to emotion din yun, eh, na aarestuhin si kapatid na Felix Manalo ng Ng mga mga Hapon. Hapon. Oh, O Mga ta's hapon. nanalangin, umupo yung Hapon. Emotion yun, eh, na pati yung hmm. mga Hapon nagkaroon ng na emotional. Kaya ang unang tanong ko dun, "Ba, marunong pala mag-Tagalog yung mga Hapon?" Hindi, tsaka Hmm, nakita ko Yun sa ang unang tanong. comics, Oo. hindi, parang ilang hapon yon na Mhm, sundalo. Ewan ko kung correct niyo ako, no? Tsaka yung mga nakikinig, yung dalawang hapon na sundalo umupo sa kalalakihan, yung dalawa lumupo sa kababaiba. Buti hindi sinaway ng Japonesa, no? Kaya Doon po kayo umupo sa mga kalalaki. Pero kaya kumbaga alam niyo yung marami. comics na yan na binanggit niyo. Ayan, Oo. isa pa yan, nagsama-sama na yung emotional control, thought control, Mhm. lahat na nandoon sa comics na Information yun. control, oo, lahat na. Oo. Na parang ang sinasabi sa atin, brother, instead na nagbabasa ka ng Biblia, ito yung basahin mo. Mhm. Hindi lang sinasabing comics yun, kundi lathalaing whatever, Ang tawag nila ro'n ay ano, illustrated. illustrated There magazine. you go. Yeah. Illustrated magazine. Di ba? Ang ganda nga ng pakinggan, ano? Mhm. Ang Pati yun ano, nag-drawing pa brad, nun eh. yung kaklase ko, eh. Pero, na-summarize natin yung tinatawag na BITE model. Ng cult, So, yeah. pag binalikan natin, yung B, behavior control, yung I, information control, Mhm. yung T, thought control, Control, at yung E, emotion emotional. control.
Mhm. Ngayon, yung nagtanong, pwede na siya ngayon mag-conclude. Sabi niya, lahat ng apat na yun ay Present. presidente Oo. sa kinabibilangan kong organisasyon. So ngayon, tanggapin mo na ngayon, brother, na ikaw ay nasa isang Kulto ka. kulto. Alam Mhm. nyo, noong mga 1990s, tayo ay nasa loob ng entity na yan, ilang linggo, ilang mga pagtitipon na tinuturo yan na hindi tayo kulto. Noon Mhm. pa yan, that was like, so kung mid-90s yan, that was like 30 years ago. Ilang series ng puro yan ang pinag-usapan na kasi meron yata nag-comment noon, wala pang internet yata noon, nung time na yon, or Mhm. at least hindi pa masyadong sikat ang internet. Merong nag-ano raw sa atin na nag-criticize na kulto daw tayo. Mhm. Alam niyo nung nadinig ko yon, isa ako sa mga nagalit doon sa ano na yon na ayokong matawag na kulto. Yeah. Di ba? Kasi pag sinabing kulto, parang alam niyo bumabalik sa isipan niyo, si Jim Jones Yeah. Mhm. na sinabihan niya yung mga kasama niya, o inom tayong Kool-Aid at dadating na yung Namatay. Oo. magliligtas sa atin. Mhm. O siya siguro ayaw niya uminom parang hinintay niya lang. Pero siguro napilitan na rin siya, whatever, hindi natin alam. Pero namatay yun, ilang daan tao ba yun? Halos 1,000? Sa Oo, Guyana marami ba siya yun? sa Guyana, Napabalik. Guyana. Mm. So yun ang naglalaro sa isip natin pag nadidinig natin yung word na kulto. Yeah. Okay? Yun, extreme naman yun, Pero Yeah. hindi natin napansin na tayo pala, pag sinunod nyo yung bite model, Mhm. We fall into that may ibang category. piraso na hindi natin talaga in-scrutinize mabuti. No? Aminado tayo na tinanggap lang natin face value yung mga nadinig natin. Mhm. Hindi natin kinwestiyon, di ba? Pag Yeah. sinabi na, okay, meron tayong presidential election. Ito iboboto nyo. Hindi itong tao na to, hindi itong tao na to. Ito lang. Vice President, ito. Pag hindi kayo sumunod, lumalabag kayo sa kaisahan, pwede kayong Mhm. maging kagaya ni Ananias at Sapir. Siyempre, takot Yun. na takot tayo ron, Ayan, Sa nakasulat Pilipinas. ayan, Ano ang definition ng emotional control sa ibaba? And fear-based Ayan, indoctrination. di ba? Yun. Yeah. Sasabihin sa inyo, pag hindi ka sumunod, magagaya ka kay Ananias at Sapir. Ayun. Mhm. Tama, Kaya nandiyan, takot na takot tayo dahil si Ananias, kinausap lang ng apostol, ilang words lang, ayun, Mhm. namatay. Namatay. Tapos kinausap yung asawa niya, alam mo ba, ganyan-ganyan, no? Tapos andyan ang mga kalalakihan o kabinataan na Nagbuhat. kumuha sa sa bangkay ng kanyang asawa, Oo. ganyan. Tapos bigla rin Binuhat namatay yung yung si Sapira. si Sapir. Tapos Magkasunod. sa isip natin, ako ayokong magaya kay Ananias at Sapira. Mhm. Makikipagkaisa ako sa botohan. And Yun. then later on, napagdugtong-dugtong natin, teka, anong kaugnayan ni Ananias at Sapira sa botohan? Layo. Samantalang wala namang botohan noon. Pero at that time, wala tayong iniisip kasi tayo ay, fear-based. Control. Mhm. Oo, nakokontrol yung, madaling takutin to mga to. Ikikwento ko lang yung nangyari kay Ananias at Sapira. Oo. Sunod to mga to. Kaya, tapos napunta tayo ng Amerika. Tapos, tinatanong natin yung mga, malapit na eleksyon, sasabihin natin, kapatid na ministro, malapit na pong eleksyon. Sino po ba ang pagkakaisa? Kasi dala pa rin natin yung, yung ating mentalidad na Mhm. naniniwala tayo sa block voting. Yeah. Tapos nandun na tayo sa Canada, sa US, tatanungin natin nito, brother, sino po ba ang pinagkaisang iboto sa susunod na eleksyon? Ngayon, nasasagot ng ministro, wala pong pasya. Ngayon, magtatanong ka, wala pong pasya. Ano po ibig sabihin? Pwede akong boboto, ang gusto ko. Tapos yung ministro, medyo galit na, no? Walang pasya. Mhm. Tapos, siyempre, hindi mo pa rin alam kung ano yung walang pasya, no? Ngayon, tatanungin pa rin yung ministro kasi gusto mong malinawan, ano ibig sabihin ng walang pasya? Kasi alam natin, sa Pilipinas, merong pangalang ibibigay, di ba? Yun ang Yeah, Yeah. meron. sasabihin. Walang pasya. Ano po ibig sabihin yun ng walang pasya? Hindi na ako boboto. Na lang ako, yung tawag nila doon, abstain. Kasi ito na, magagalit na yung ministro. Sinabi ng walang pasya
So later on, naisip natin, yung walang pasya, ibig sabihin, ka na lang bumoto para hindi ka na yung mag-isip-isip pa. Alam niyo, Yeah. yun yung mga ganong pinaikot-ikot tayo. Tapos Yeah. Alam mo, nag-isip tayo, teka, may kaisahan sa Pilipinas, dito wala. Bakit ganun? mhm. Kasi Ma- sasabihin, ang kaisahan nyo rito, sa labas ng Pilipinas, ay yung walang pasya. Bang klase, sabi ko. Noong time na yon parang, hindi pa rin ako, kumbaga pa rin ako noon na ang mindset ko noon is, yeah, sumunod, okay. Oo. So, sinabi, ang kaisahan daw, walang pasya. O, bahala na kung hindi na ako magtatanong. O ano Mhm. man, di ba? I'll just Pero say alam nothing. niyo, yung mga ganong pang-manipulate, no? Yeah, alam mo, Yung nakaka-frustrate pag naisip mo na, bakit tayo nasa gamitin ko na yung word, nagpaloko? yeah. Mhm. Kasi nga, meron, yung fear-based indoctrination Yeah, fear-based. na pag hindi tayo sumunod, mapapahamak tayo, mapapahamak ng pamilya natin, Mhm. mamalasin tayo sa buhay, etc. Yeah. Yun yung mga binigay sa atin. Katulad nung ako'y guro sa pagsamba ng kabataan. Sasabihin ko pa kunyari, mga kapatid na kabataan, naranasan niyo na bang mapaso ng apoy, yung posporo, o ng Mhm. kandila, o ng kalan? Sasagot yung mga bata, opo. Masakit o hindi? Masakit. Dahil sabi ng mga bata, masakit dahil masakit naman talaga mapaso eh. Oh, Tapos syempre, sasabihin nyo ngayon, bigla, no? Ngayon, imagine niyo mga kabataan, pag hindi kayo nanatili sa iglesia na to, hindi lang paso ang maranasan nyo, ha? Lalangoy sa apoy. Masakit. Siyempre, yung mga bata, Natatakot yun. yung imagination nila, imagine nyo, mapasok ka lang, ito lalangoy. Ay, ngayon, sasabihin nyo ngayon para ma-ease yung takot ng mga bata. O ngayon, para hindi tayo lumangoy sa dagat-dagat ang apoy, saan Dapat tayo dapat manatili? Sasagot Iglesia ng ni mga bata. Cristo po. Yun. Sabay-sabay pa sila, no? Tapos Mhm. paglabas nila, ay, buti na lang, nag-uusap yung mga bata, no? Hmm. Ayokong lumangoy sa dagat-dagatang apoy, nakakatakot. Ganun sila, no? Aha. Tapos ngayon naisip ko, naging instrumento pala ako sa tinatawag na mind control ng mga bata. Exactly. And Pareho tayo nagigilty dyan. rin ako dahil gumagamit pa ako ng mga ganong extreme examples na tinuro Mhm. ng mga nagturo sa amin, di ba? Dahil Mhm. kailangan takutin sila eh. Yeah. Kasi pag walang takot, hindi nila raw maaalala yung mga lesson. Yeah. So yun, yun yung pinag-usapan natin sa umpisa, yung isa sa mga ayaw natin, yung lolokohin Yeah. tayo. Exactly. Alam mo ito, Na- kapatid na Henry. Hmm. Kasi yung hindi lang yung mga bite na yan ang ikakikilala mo sa isang kulto. Oh, yeah. Okay? Kasi maging yung mga leader, may mga pag ginugil mo yan o chinek mo sa internet, May mga katulad dito. kanya-kanya strategy. Oo, ang ano yan, ang frequently mentioned feature. Frequently mentioned dito yan isa lang yan, bite ano yan di ba? Yung Isa yun sa ayan. mga models. Oo. Bite model yan. Pero yung pagka pinag-aralan mo pa rin yung kulto, meron silang tinatawag na features, no? Frequently mentioned features ng mga leader. Ito, Okay. merong ito, sasabi a charismatic leader. Isa yon sa katangian ng leader. Charismatic naman talaga siya, di ba? Oh, yeah. Ito, living or sometimes dead. Isipin mo, Brad, dead na, epekto pa di ba? Tinuturo pa rin kahit dead na Treated as infallible. Hindi nagkakamali. Familiar, Divine or uniquely enlightened. Siya lang yung enlightened Kung hindi dadaan sa kanya, wala tayong matututunan. Di ba? Yeah. Yun Ang isa pa, unquestioning obedience. Ayan. Obedience pero no questions asked. And suppression of doubt or criticism. Hindi lang ang sinosuppress yung binasa natin kanina, kundi yung doubt at saka yung criticism, sinosuppress yan. Isolation from family, friends, and mainstream society. Tayo lang yung sa sinasabi nila.
isolated. Pagka tiniwalag na nila tayo, katulad ng ginawa sa atin, huwag nyo nang kausapin yan. Oh, Isolation. elitism. Elite sila. The group claims special status. Tayo lang. Tayo lang anak ng Diyos. Yung Israel na yan, hindi na sa Diyos yan. Sinumpa na yan. Tayo na ipinalit dyan. O, so isipin mo. Sabi nga nila, elitism, secret knowledge or a mission to save the world. Mm. Di ba? Para sila maligtas, kailangan sumama sila sa atin. Ayan. O, ano pa? Exploitation. Financial. Donating everything. Nako. Donating everything. Yung iba pa nga na kulto sexual. Di ba dinodonate yung mga anak do sa leader? O ilan niya yung nakakulong No. na yan, di ba? Yeah. Or labor-based. Labor! Dinodonate mo yung labor mo. Nagpapatayo tayo ng kapilya mga kapitid. Tayo po ay meron na pong binigay na mga dog sa atin. O magbatares kayo. Bakit magbabatares? Meron na tayong pera. O O, kaya di ba? magbabantay kayo gabi-gabi. O magbantay Oo. kayo gabi-gabi. Ba't tayo mong kumuha ng security guard? O di ba? Mm. O ayan yan. Tapos para gumanda ng konti. Di. Kayo yun. Iskan. Nilagyan pa ng pangalan di ba? O, kaya us versus them. Yun na nasa isip nila. Ano yun? Mentality. Us versus them mentality. Often with apocalyptic or doomsday elements. Mm. Ayun yun di ba? So, yan ang karagdagan mula dyan sa bite na yan. Yeah. Ang totoo, alam nyo, napakagandang pag-aralan itong tinatawag na kulto. Mhm. At saka, ang mga tao ay maging aware Mhm. na baka mamaya nasa kulto ka na or dinadala ka sa kulto. Di mo alam. Magkaroon ka ng idea first, magtanong. Pero ito, ito, papasa. Kasi 3-part series to, itong ating Mhm. pag sa kulto. So, napag-aralan natin yung bite model tsaka yung mga binanggit nyo na extra na Mhm. maganda rin. Sa second part, meron ulit tayong pag-uusapan tungkol na magpo-concentrate naman tayo doon sa nangunguna sa kulto. Paano natin Ayun, maganda yan. binanggit nyo na pero Binanggit na ilalatag natin yan. Ilalatag natin. Isa-isahin natin. Oo, Kumbaga sa isa-isahin natin. pasakalyo na to, yan ang papakita namin sa inyo. Mm. Wala ba tayong special bogus alert? Meron kapatid na ako, yan? yung buti na banggit nyo ito. Pero bago yan, ito, pinag-aralan natin last week. Yeah. Menora. Kasi may nagtatanong, sabi, ang ganda ng tinuro nyo tungkol dun sa Menora. Mm. Sabi niya, sa buong buhay ko, sa tagal ko ng member ng isang organisasyon na gumagamit ng flag na yan, hindi ko maintindihan bakit. At actually, hindi ko pinapansin yung flag na yan until napakapakinig ako dun sa topic nyo last week Mhm. tungkol sa Menora. Yung pala ay simbolo ng Mhm. mga Hudyo at ng Judaism. Kaya nagtanong din siya na, tinanong niya rin yung mga kilala niya nung nasa loob din ng organisasyon na yun. Mm. Nagtaka rin siya na, bakit tayo gumagamit yan? Mhm. Hindi naman tayo mga Hudyo. Yeah. Di ba? Kahit tayo, after many, many, many years Nako, na hindi tayo natin ay napansin yan. nakikita natin yung flag na yan. Ang totoo, in-embrace natin yung flag na yan di ba? Yeah. Pag may Mm. mga activity, wawagayway natin yung flag na yan. Meron tayo sa Mm. kotse natin, Yeah. Sticker. sticker, meron tayong May pin pa lahat. tayo. Yung bahay Sing-sing. natin. Mhm. Tapos May pag may twin nakuha pass. sticker, lalagay yan sa notebook natin. Lahat, nakagalat. Di ba? Yeah. Tapos hindi natin tinatanong ang sarili natin, bakit nga ba tayo gumagamit ng Menora? Hindi tinuro sa atin. Mhm. Kakainis, Anyway, personal ko lang namang yun. Well, Ngayon, yung ito, personal mo, sabi nga ngayon, nakikita na ng lahat. Nagiging personal na sa lahat. Okay? Yung nagsimula sa personal ng isa, na-share natin sa kanila, you need to personalize it too. Why? You have to ask that question. Why? Why do I have this? I'm not Jewish. I'm not in Jewish religion. I'm not a part of Judaism. Sino ba yung mga ano ba yung Judaism? Religion ng mga Hudyo. Alam nyo, sa mga daratan natin pagkakataon, pag-aralan din natin yung hindi lang isang sekta lang yung Judaism, di ba kapatid na Erning? Yeah, Marami yan. marami Ano yan. yung dalawang popular dyan? Dalawang popular na nasa Biblia. O tatlo. Yung Pariseo, Saduceo, Yeah. Pero may ang tanong ko Zelo, sa inyo, at saka meron pang Zelo. Isenes.
Kaya Pero kita ito nyo. ang tanong ko sa inyo. Yan bang nasa reliyong Hudahismo, ayon sa relihiyon na to, na nagtataglay ng flag na to, maliligtas pa sila? sa araw Hindi. ng pag-upo? Hindi Hindi. na. Hindi. Yung nga nagtakwil kay Yahusha, yung nasa religion na yun. Kalimitan sa kanila. Di ba sabi nga nila, sila na raw yung bagong bayan ng Diyos. Yes, Mhm. sila na. Yang Sila na. Sila na siguro yung bagong Hudyo. Yun nga eh. Baka So, ganun ang dapat- ibig sabihin. Dapat ang kanilang title is The New Jews. Yeah. yun. Ito na ito yung ating, nako, tingnan nyo naman Mhm. exclusive na naman to. Mm. Bogus alert. Ito ang ating magiging finale. Dati ang bogus alert natin sa gitna lumalabas Pero Mhm. ngayon sa huli. sa huli nito dahil mahaba yung ating tinalakay tungkol sa cult. Yeah. Ito, nababasahin ko tong ating exclusive bogus alert. According to the INC, pinanggalingan natin na parang hindi naman talaga ang Kristo ang kanilang pinopronte. Pero anyway, Mhm. sabi dito that without their executive minister, yung pinakamataas sa kanila, Yeah, yung chairman. Mhm. a person cannot be made perfect in faith Nako! and be brought closer to God. Ba, di ba merong isang nag-post sa Facebook, sabi niya, ano niya? Yeah. He is the one closest to God. Ah, The man, okay. He is the man closest to God and will bring us to perfection. Ba, Nak. sino raw yun? Ito, kung executive minister nila. Mhm. Ngayon, tatanungin ko po kayo mga kapatid, Brother Jeriel, Brother Erning, bakit natin sinabing bogus to? Nasa Biblia kasi yung perfecter of faith eh. Alam Ito niyo, yun. basahin natin yan. Sa Meron po 12. ako kopya. Meron akong kopya dito. I-share ko po yung nakasulat sa Biblia. Para makita nating mabuti. Kasi hindi magandang mabogus tayo eh. Kaya ako, Yes. allow niyo ako. Eto, share natin. Ayan. So dito tayo sa Hebreo, sa 12. Ayan. Si Dos. 12:2. Ayan. Looking away, sabi niya, from all that will distract us and focusing our eyes on Yahushua. Jesus ang nakalagay niya. Ang pangalan niya, Yahushua, who is the author and perfecter of faith. Doon na lang tayo. Yeah. Kaya Si bogus Yahusha. alert yun eh. Yeah, bogus talaga yan. Inangkin. Oo. Ang perfecter of faith is no other than Yahushua. Alam nyo, yung nag-post na yun, minsan may inis ako sa kanya, pero isip ko, gano'n din tayo dati eh. Exactly. Actually, Pero hindi. Ito na nga tayo kapatid na Henry, no? Lahat kayo, mga kapatid, no? Lahat ngayon kasi ng tao, in our faith right now, the way we have learned it from God, no? Kung paano yung natutunan namin. Hindi mo dapat hatulan. Hindi kayo dapat humahatol. Sapagkat sabi ng Biblia, kung ano inihahatol mo sa kapwa mo, ihahatol din sa iyo ng Diyos. Di ba? Inahatulan mo silang di maliligtas. Ay, yun din ang hatol sa iyo. Di ba? Yun ang ihahatol sa iyo ng Diyos. So, dapat tayo, mahalan natin ang lahat ng ating kapwa-tao. Ngayon, kung merong maling pananampalataya, o di gabayan natin dun sa inaakala natin at sinasampalataya natin tamang pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng pananakot, hindi sa pamamagitan ng mga maling pagbabasa ng Biblia o pinipilipit yung mga talata ng Biblia, kundi sabi nga ng Panginoong Yahushua, no, na gustong sumunod sa kanya, sabi niya, if you wish to become my disciple. That's why I used that just this afternoon. I used that to some who actually listening right today, and I asked them, if you wish. So whose decision should it be coming from? Me? Mine? Sabi nung kausap ko, mine? So if you wish, that will be your decision, isn't it? So Yahushua said, if you wish to become my disciple, deny yourself, carry up your cross, and you follow me. So, ganyan na po ang ating paraan. Kung gusto po ninyo na maging tagasunod ng Kristo, kung gusto lang naman ninyo, di po ba, sabi ng Panginoong Yahushua Kristo, i-deny nyo yung sarili nyo. Marami tayong gusto eh. Di ba? Gusto nating pasakop doon. Gusto natin ito. Gusto natin yun. Ito pinaniwala natin. So, deny that first. And then you have to carry up your cross. Sabi niya, yung kung ano man yung pagsubok sa'yo. And then you have to follow me. We have to follow the Christ.
Why did the Christ say, follow me? Kasi yun din ang utos ng Diyos eh. Di ba? This is my begotten son. Yan ang sabi ng Diyos. In whom I am well pleased. Listen to Him. Yun ang gusto ng Diyos eh. Listen to Him. We have to listen to the Christ. Sa Christ tayo makikinig. Hindi ho kayo sa amin makikinig. Kung nakikinig man kayo, hindi kami yung paniniwalaan nyo. Kundi, ito'y 50% pa lang. After this, it will become 100% if you confirm that what we have said is actually what the scripture is saying. O katulad ngayon, nagtatanong po yung ating kung sino man yung nagbigay ng tanong na yan, no? Nasa kulto ba ako? Bakit di ko pa alam? O pagkatapos nito, nasa kulto ka ba? Yan ang tanong natin. O di ikaw na sumagot, di ba? Ikaw lang sumagot yan. At saka alam nyo kung bakit natin sineshare tong ganito. Di ba? Is Mhm. hindi para manira, kundi Hindi. para yung tao ay matulungan din nating makapag-isip ng walang ibang tinatawag na yung guilt tripping, Yeah. di ba? Mhm. Na ang sasabihin natin is, nadinig nyo yung tungkol sa mga Bereano, open-minded. Yeah. So ang pinopromote natin dito is open-mindedness. Yes. Hindi ito yung parang kami tama, sundin nyo kami. Hindi. Kundi, Hindi gano'n. Hindi tayo. kayong mga nakikinig, eto may pine-present kami sa inyo, pwede ba kayong maging open-minded? Alamin nyo. I-research nyo, pag-aralan nyo, and then you'll come to determination whether you agree, you disagree, or you don't care. Di ba? Parang yung Josephus. Ano nga yun? Paano yun, kapatid na Henry? Josephus doctrine is ang ating kaibigan na si Jose, mahiling magluto, at mamimigay siya ng kanyang niluto. So ang binibigyan niya is bagong luto. No? Mhm. Hindi tira, Mhm. hindi panis. Diba? Yeah. Bagong luto Mhm. na niluto niya sa harap mo at sasabihin niya pagluto na. Gusto mo? Ito, kainin mo. Pag hindi masarap, tapon mo na lang. Yan. Pero most of the time, actually 100% of the time, Masarap. nauubos. So yun ang Josephus doctrine, ano? Mm. Ayaw mo, tapon mo. Gusto mo, okay, kainin mo. Kainin mo, So, yeah. ito yon, Berean mindset na hindi Tama. natin natutunan for the last, I don't know how long. Minsan, minsan parang isipin mo, bakit hindi ko natutunan yung mga Bereano noon? Minsan matatanong lang natin sarili natin, pero Mm. siguro, not meant to be, pero ngayon, natutunan natin, thank God. At ngayon, sineshare natin Yeah. na, alam nyo ba yung mga Bereano? Nadinig nyo na ba yung mga Bereano? And most people would say, what's a Berean? Right? Mhm. Hindi nila alam. And sometimes sasabihin natin, alam nyo, kami nga halos araw-araw is exposed to itong mga ministerial classes, mga Mhm. klase Mhm. ng mga guro. Mhm. Pero hindi namin kilala itong mga Bereano. Yeah. Imagine nyo, kami hindi namin kilala, di lalo na kayo. Exactly. I mean, siguro nabasa nyo yung pasada, pero parang dumaan lang sa Parang ibabaw, hangin. parang, Yeah. oo. So ngayon, ito ine-emphasize namin is balikan nga natin yung mga Bereano. Pero pag meron kayong mga personal questions, email nyo dyan. So Mm. basahin nyo po natin dyan. yung Padala mga nyo sa Bereano. amin. Kasi ang gandang maging ano yun parang, kumbaga kung meron kayong gustong, ano ba tawag na quote na ilalagay nyo sa inyong computer, ayan, no? Yeah, yeah. And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica. Hindi ibig sabihin mga taga-Thessalonica is masasama. Hindi. Hindi. And they listened, yung mga Bereans, eagerly to Paul's message. They searched. Mhm. Yun ang importante rito, no? They searched the scriptures day after day. So, hindi lang nakinig. Yeah. They Basa. verified, di ba? Tinignan nila. Mm. Ito kaya ang sinasabi ng mga ito. Na pag sinabi, ako ang tagapamahalang pangkalahatan. Di ba? Tignan natin. Teka. O kaya sinabi, ang block voting ay utos ng Diyos. Basa. Saan nakasulat? Wala, Wala. Pag wala, anong tawag natin doon? Bogus. Bogus. No? Kaya tayo, sa tulong nyo, Brother Jerry, ay
na isi-share natin 'to. Yung maging ano ba, open-minded, 'wag yung tanggap lang ng tanggap yung 'pag sinabi, "Mahal na mahal ko kayong lahat." 'No? Ta's hindi ka naman makalapit, 'no? Hindi Mhm. ka makasakay dun sa eroplano niya, siya lang ang sumasakay. Tapos sasabihin, hinaharap niya ang mga panganib, sumasakay Hmm. siya ng helicopter at anong nakakatakot na nakaka anyway, magandang topic natin ngayon 'no, at Kaya mag-e-enjoy kayo lalo sa ating part 2 yan, ng naku, yan ang Yan. masaya. oo, Darating kaya na abangan niyo Huwebes. sa Huwebes, part 2 ng Could I Already Be Inside a Cult But Not Aware of It? Part Hmm. 2, di ba? Naku, Ah, yan na. ayan. Ayan. So, anyway, yun lang ating may paglilingkod ngayon sa gabing ito at Mhm. natatapos na po tayo. Yes. So, Manalangin bago tayo, tayo, kapatid na Jeriel. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo sapagkat patuloy na hinahahabagan mo kami. Lagi kang nagbubukas ng aming isip upang makita namin ang mga panukala mo at ang mga kamalian na tinanggap namin noon. Ito ay iyong itinutuwid sa aming mga isipan. Payagan mo, Ama, na magpatuwid kami sa iyo at sa iyong mga katotohanan upang ang aming tanggapin, sampalatayanan at sundin ay yung mga panukala mo, yung gusto mo na mangyari sa bawat nilalang. Patawad po sa aming mga kasalanan at patuloy naming ipinananalangin sa iyo ang mga pinuno ng mga bansa na sa kanila pong mga pagpapasya ay sa ika-aayos ng mga mamamayan. Pagpalain mo mga lider ng relihiyon na sana po ay kung ano ang dapat at tama, iyon ang kanilang ipahayag sa tao, gaya ng marami naming natutunan mula sa iyo. Inihiling po namin ang iyong patnubay sa aming paghiwa-hiwalay sa gabing ito. Pagpapalain mo lagi ang iyong mga anak at ang programang ito at ang mga taga-subaybay upang patuloy kaming lahat na matuto ng iyong mga kalooban. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Good Okay, night hanggang po. sa susunod. Sa susunod po uli, kapatid na Okay, Henry, kapatid na ano. Sige, kapatid okay. na good Ernie. night po. Good Good night. night.